Papa, hindi ko na kaya. Ang sakit na ng braso ko. Hindi mo maaaring bitiwan ang troso na yan, alas. Dapat ay maging malakas ka upang sa pakikipaglaban mo sa pamilya ng mga manunugis na pumatay ng iyong mga kapatid ay hindi ka nila matatalo. 2 oras mo palang buhat yan pero sumusuko ka na? Tumingin ng 13 taong gulang na si Alas sa kanyang ina na si Lupe. Nanunood yun sa pagsasanay na ginagawa niya kasama ang tatay niyang si Emil sa likod ng kanilang malaking bahay na nasa gitna ng malawak na kagubatan. Mama, ayaw ko na po. Sabihin niyo na po kay Papa na tama na. Ganyan ka ba talaga kahina, alas? Kung sa ganyang bagay ay susuko ka kagad, hindi ka mananalo sa kanila. Ang usapan natin ay 3 oras mong bubuhatin ang troso na yan. Lupe, bantayan mo si Alas ha. Sabi mo agad sa akin kapag ibinaba niya ang troso. Naglakad si Emil pabalik sa kanilang bahay. May pagmamakaawang tumingin si Alas kay Lupe. Wala siyang nakitang reaksyon sa mukha ng ina. Hindi alam ni Alas kung ilang kilo ang troso na buhat niya gamit ang 2 kamay. Nakaunat ang mga braso niya at ang troso ay nasa itaas ng kanyang ulo. Naiintindihan ni Alas kung bakit yung pinagagawa ng kanyang ama. Nais nito na maging malakas siya at makapangyarihan. Upang sa sandaling harapin na niya ang pamilya ng mga manunugis na pumatay sa 2 niyang nakatatandang kapatid ay magiging sigurado ang tagumpay niya. Nagsimula ang pagsasanay ni Emil kay Alas sa edad na 12. Iba't ibang aktibidad ang pinagagawa nito sa kanya. Lahat ng yon ay ginawa niya upang ipakita sa kanyang mga magulang na malakas siya at darating ang araw na magagawa niyang patayin ang mga taong nais nilang gantihan. Ayaw niyang biguin ang kanyang mga magulang. Tuluyan nang nanginig ang mga braso ni Alas, hanggang sa hindi na niya kinaya at mas pinili niyang ibagsak sa lupa ang mabigat na troso. Nakita niya ang pagkadismaya ni Lupe. Umiiling-iling pa yon. Hindi ko alam kung bakit pinipilit ka pa ni Emil na sanayin. Unang-una, mahina ka, Alas. Mama, wag mo pong sabihin kay Papa na binaba ko ang troso ha. Parang awa mo na. Hindi umimik si Lupe. Naglakad na yon patungo sa kanilang bahay. Walang nagawa si Alas kundi ang sumunod sa ina na may takot. Kilala niya si Emil. Kapag nagkakamali siya sa mga pagsasanay nito, ay pinaparusahan siya nito. Naging mahigpit ito sa pagpapalaki sa kanya. Pagkarating ni na Alas at Lupe sa bahay nila, ay nasa sala si Emil at umiinom ng kape. Napatayo ito nang makitang naroon na si Alas. Anong ginagawa niya rito? Hindi ba may 2 oras ka pa para buhatin ang troso? Binigo ka na naman ng anak mo, Emil. Sinasabi ko na sa iyo, nagsasayang ka lang ng oras sa pagsasanay sa batang yan. Bakit hindi na lang tayo ang pumatay sa mga manunugis na yon? Hindi. Si Alas ang dapat na pumatay sa mga yon. Alas, alam mo na ang dapat mong gawin. Humarap ka sa dingding. Bilisan mo! Papa, parang awa mo na. Huwag mo po nga akong paparusahin ngayon. Pangako, huhusahin ko na po sa susunod. Hindi mo ko naintindihan, Alas. Bawat pagsasanay na ginagawa mo ay importante upang maging handa ka sa laban na haharapin mo. 5 taon na lamang ay 18 ka na. Yun na ang tamang panahon upang ipasa sa iyo ni Inang ang pagiging aswang niya upang makapagpahinga na siya. Humarap ka na sa dingding habang kinukuha ko ang aking latigo. At ayokong umiyak ka, ha? Isa yung kahinaan. Walang nagawa si Alas kundi ang humarap sa dingding habang sisigok-sigok. Ang inang na tinutukoy ni Emil ay ang nanay nito na sobra ng tanda. Hindi na yun nakakabangon sa kama. Ayon kay Emil, hindi pa maaring ipasa ni Inang ang pagiging aswang nito kay Alas habang wala pa siya sa edad na 18. Hindi pa raw handa ang katawan niya hanggat hindi siya sumasapit sa ganong edad. Sa pagbalik ni Emil sa sala ay dala na nito ang latigo.
Malakas nitong nilatigo sa likod si Alas. Tama na po! Ah! Tama na po! Nararapat lamang sa iyo yan dahil hindi mo sineseryoso ang pagsasanay natin. Ilang beses pang nakatanggap ng hampas ng latigo si Alas sa likod niya bago huminto si Emil. Nangihina siyang napaluhod habang naghalo na ang luha at uhog sa kanyang mukha. Siguro naman, sa susunod ay gagalingan mo. Patunayan mo sa akin na ikaw ang karapat-dapat na magiganti para sa mga kapatid mo, Alas. Sige na, maaari ka na magpahinga. Sa susunod na kabilugan ng buwan, ay sasama ka sa amin ng nanay mo sa pag-atake sa bayan. Pero Papa, hindi pa po ako marunong mag-anyong aswang eh. Alam ko, yun ay dahil hindi pa naipapasa sa iyo ni Inang ang pagiging aswang niya. Ngunit sasama ka pa rin. Dapat ay makita mo kung paano kumilos sa mga kagaya natin. Nang pumasok na ang mga magulang ni Alas sa silid ng mga yon, ay saka siya tumayo. Nagtungo siya sa banyo at naglinis ng sarili. Tiniis niya ang hapdi ng pagtama ng tubig at sabon sa mga sugat niya sa likod. Sa ganung pamamaraan siya pinalaki ni na Emil at Lupe. Kapag may mali siyang nagawa sa paningin ng dalawa, ay pananakit ang disiplina ng mga yon sa kanya. Kaya habang lumalaki si Alas, ay labis ang takot niya sa kanyang mga magulang. Hindi na nagisnan ni Alas ang dalawa niyang kapatid. Ayon kay Emil, kakapanganak pa lang ni Lupe sa kanya nang mapatay ng isang pamilya ng manunugis ang mga kapatid niya. Simula noon ay nagtago na ang kanilang pamilya dahil hanggang sa panahong yon ay hinahanap pa rin sila ng mga ito. Habang naliligo si Emil ay napansin niya ang malaking birthmark sa kanyang dibdib. Kung titingnan yon ay tila kahugis yon ng isang agila na nakabukas sa mga pakpak. Kasing lapad yon ng isa niyang kamay. Ano kaya ang ibig sabihin ng balat na ito? Bakit pakiramdam ko ay meron itong connection sa kung saan? Pero hindi ko matukoy kung ano. Matapos maligo ay napadaan si Alas sa kwarto ng kanyang lola. Nakabukas ng bahagya ang pinto kaya naisipan niyang isarado yon. Ngunit nang isasarado na niya ang pinto, ay napukaw ang atensyon niya sa mga ungol ni Inang. Kung pagmamasdan si Inang, akala mo ay isa siyang bangkay na humihinga. Payat na payat yon at halos wala ng buhok. Tuluyan na niyang isinarado ang pinto ng kwarto ni Inang at nagtungo na siya sa silid niya. Patagilid siyang humiga sa kama dahil masakit kung ilalapat niya ang kanyang likod. Sana mag-18 na ako para mapasa na sa akin ni Inang ang pagiging aswang niya. Naawa na talaga ako sa kanya eh. Alam kong nahihirapan na siya. Bulong ni Alas. Makakapagpahinga o mamamatay lang kasi si Inang sa sandaling may mapagpasahan ito ng pagiging aswang nito. Pero habang hindi yun nangyayari, ay mananatili itong buhay kahit ang katawan nito ay mistulang patay na. Mula pagkabata ni Alas ay sa gitna ng kagubatan na sila nakatira. Doon na umikot ang buhay niya. Hindi siya nakapag-aral sa normal na eskwelahan. Ang nagturo sa kanyang sumulat, magbasa at bumilang ay ang kanyang ina. Sa tuwing isasama siya ng mga magulang niya sa bayan at nakakakita siya ng mga batang naglalaro ay may inggit siyang nararamdaman. Nais niya rin ang ganoong buhay. Ngunit habang nagkakaroon siya ng isip, napagtanto niya na hindi yun mangyayari dahil hindi siya normal. Darating ang panahon na magiging ganap na aswang na rin siya kagaya ni na Emil at Lupe. Isang gabi, habang nakahiga si Alas sa kanyang kama ay naisipan niyang maglakad-lakad sa kagubatan. Hindi siya makatulog at ang paglalakad ang naisip niyang paraan upang dalawin siya ng antok. Sa gitna ng paglalakad ni Alas ay may naramdaman siyang tila mga matang nakasunod ng tingin sa kanya. Pinakiramdaman niya ng mabuti ang paligid.
Maya-maya ay napalingon siya sa likuran nang may marinig siyang kaluskos mula roon. Sino nandyan? Mama? Papa? Mula sa likod ng puno ay lumabas ang isang babaeng aswang. Nanlilisik ang mga mata nun at may malapot na laway na tumutulo mula sa bibig. Walang takot na naramdaman si Alas. Alam niyang hindi siya sasaktan ng aswang dahil kauri siya nito. Ngunit nang biglang sumugod ang aswang upang atakihin siya, ay napatakbo siya ng mabilis. Hanggang sa maabutan siya ng aswang nang madapa siya sa isang malaking sanga ng puno. Umibabaw yun nang tumihaya siya. Anong ginagawa mo? Hindi mo akong maaaring kainin dahil magkauri tayo. Kagaya mo, aswang rin ako. Hindi mo ba naaamoy sa dugo ko yun? Malakas na tumawa ang babaeng aswang. Hindi raw niya ito maloloko. Alam daw nito na isa siyang tao at kahit katiting na dugo ng aswang ay wala itong naaamoy sa kanya. Sasakmali na sana si Alas ng aswang nang biglang dumating si Emil na nasa anyong aswang. Maigpit nitong dinakma ang leeg ng babaeng aswang at ibinalibag yun sa lupa. Naggalit ang babaeng aswang. Hindi mo maaring kainin o patayin ang batang ito dahil siya ay aking anak. Siguro naman ay kilala mo ko. Umalis ka na at maghanap ka ng ibang mabibiktima mo ngayong gabi. Galit na umangil ang aswang bago yung tuluyang mawala sa kanilang paningin. Inilahad ni Emil ang isang kamay kay Alas. Nang tanggapin yun ni Alas, ay hinila siya nito patayo. Papa, maraming salamat ha. Kung hindi ka dumating, baka kung ano na nangyari sa akin. Siguro, gutom na ang aswang na yon. Kaya kahit kauri niya, kakainin niya. At anong ginagawa mo rito ng ganitong oras, Alas? Hindi ba hindi ka pwedeng lumabas ng bahay nang hindi nagpapaalam sa amin? Pasensya na po, hindi po kasi ako makatulog eh. Sa susunod, kapag naulit pa ito, lalapat ang latigo ko dyan sa katawan mo! Pangako, Papa. Hindi na ito mauulit. Pero Papa, may tanong lang ako. Nung inatake ako ng aswang at sinabi ko na magkauri kami, hindi po siya naniwala. Ang sabi niya, wala siyang naaamoy na dugo ng aswang sa akin. Hindi po ba dapat meron? Dahil anak niyo ako ni Mama? Sandaling natigilan si Emil. Napansin ni Alas ang alinlangan sa mukha ni Emil bago yun sumagot. Dahil hindi ka pagganap na aswang. Natural yon dahil hindi pa naipapasa ni Inang sayo ang pagiging aswang niya. Tara na sa bahay. Bumalik na tayo. Naramdaman ni Alas ang pag-iwas ni Emil na pag-usapan ang bagay na yon. Marami pa sana siyang katanungan pero hindi na niya naisatinig pa dahil nauna nang maglakad si Emil patungo sa kanilang bahay. Kinaumagahan, isinama ni Alas si Lupe sa bayan upang magtungo sa palengke. May dalang mga ginto si Lupe na ibinebenta nito sa isang pawn shop. Sa pagkakaalam ni Alas ay maraming nakatagong ginto ang mga magulang niya at yun ang ginagamit nila upang magkaroon ng pera. Ayon kay Emil ay ipinamana yun ng mga magulang nito rito. Matapos na maibenta ni Lupe ang ginto sa malaking halaga, ay bumili na sila sa palengke ng mga kailangan nila sa bahay. Isinama siya roon ni Lupe upang meron itong tagabuhat ng mga bibilhin nila. Nang mapadaan sila sa isang tindahan ng mga laruan, ay napahinto si Alas. Nakangiti siyang pinagmasdan ng mga laruan na nakadisplay. Alas, anong ginagawa mo riyan? Halika na! Mama, pwede mo ba akong bilhin ng robot? Hindi pwede! Matanda ka na para sa laruan! Pero mula pagkabata po, hindi po ako nagkaroon ng laruan eh. Baka pwede po kahit ngayon lang. Hindi ka talaga marunong makinig sa akin, ano? Nang pinanlakihan siya ng mga mata ni Lupe ay may takot na naramdaman si Alas. Dahil baka kung anong parusa ang gawin ni Lupe sa kanya kapag nakauwi sila. Walang nagawa si Alas kundi ang sumunod sa sinabi ng kanyang ina. Habang bumibili ng gulay si Lupe, ay may isang batang lalaki na kasama ang nanay nito ang tumabi kay Alas.
Namangha siya sa dalang laruan na truck ng bata kaya inagaw niya ito rito. Nagalit ang bata at nang kukunin nito yon sa kanya ay galit siyang umangil na parabang isa siyang mabangis na hayop. Umiyak ang bata sa ginawa ni Alas kaya nagalit ang nanay nito at tinawag pa siya na parang aswang. Natigilan si Alas sa sinabi ng nanay ng bata. Kinuha ni Lupe ang laruan kay Alas at ibinalik yon sa bata. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa kamay at hinila paalis ng palengke. Hindi nagsalita si Lupe hanggang sa makauwi sila. Nang nasa bahay na sila, ay doon siya malakas na sinampal ni Lupe. Wala ka talagang utak na bata ka. Ipaghamak mo pa tayo sa ginawa mo sa palengke. Pasensya na po, Mama. Natuwa po kasi ako sa laruan ng bata eh. Wala ka bang ibang alam na sabihin kundi pasensya? Ano ba nangyayari dyan? At nag-aaway na naman kayo mag-ina. Ay nako, pagsabihan mo yung anak mo, Emil. Nang agaw ng laruan ng bata, tapos tinakot niya yung bata. Nasabihan pa siya na aswang nung nanay ng bata. Nag-iingat na nga tayo na hindi malaman ng iba kung ano tayo pero yang si Alas pa ang magpapahamak sa atin. Matalim ang naging tingin ni Emil kay Alas, kaya napayuko na lamang siya. Tama na yan. Ireserba niyo ang enerhiya niyo bukas ng gabi. Bilog ang buwan. Alam niyo na ang mangyayari. Pwisit ka talagang bata. Para kay Alas, normal na wala siyang natatanggap na pagmamahal mula sa mga magulang niya. Lumaki siya na nasanay sa ganoong pamamaraan ng pagtrato ni na Emil at Lupe sa kanya. Pagsapit ng gabi, habang natutulog si Alas, ay dinalaw siya ng isang kakaibang panaginip. Nasa gitna raw siya ng gubat. Nakatayo siya at may isang babae at lalaki na lumapit sa kanya. Hindi niya kilala ang dalawa, ngunit tinawag siya ng babae na anak. Nang yakapin siya ng babae, ay may kakaibang damdamin siyang naramdaman. Ngunit biglang sumakit ang birthmark niya sa dibdib hanggang sa dumugo yun. Maraming dugo ang lumabas sa balat ni Alas. Mabuti na lang ay nagising siya sa parting yon ng kanyang panaginip. Napahawak si Alas sa dibdib at may kaunting kirot siyang naramdaman doon na tila totoong nangyari ang kanyang panaginip. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal, ay hindi nawala kay Alas ang panaginip na yon. Noon pa man ay nahihiwagaan na siya sa birthmark na meron siya. Mama, Papa, bakit po ba meron akong balat sa dibdib na parang agila? Normal ang balat sa mga tao o kahit sa aswang. Walang ibang ibig sabihin yan. Bakit mo ba naitatanong? Kagabi po kasi, napanaginipan kong dumudugo ang balat ko. Pero, bago yon may isang babae at lalaki na lumapit sa akin. Yung babae, tinawag po niya akong anak, kahit hindi niya ako kilala. Huwag natin usapan ng walang kwentang bagay na yan habang kumakain tayo. Tama mama mo, Alas. Imbis na iniisip mo ang panaginip mo kagabi, ay handa mo ang sarili mo mamayang gabi sa pagtungo natin sa bayan. Hindi na umimik pa si Alas. Alam niya na kapag ipinilit niyang pag-usapan nila ang bagay na gumugulo sa isip niya, ay siguradong magagalit ang nanay at tatay niya sa kanya. May kaba sa dibdib ni Alas nang lumabas siya sa bahay nila kasama sina Emil at Lupe. Habang naglalakad sila sa gitna ng kagubatan ng gabing yon, ay napatingala siya at pinagmasdan ang bilog na buwan. Maya-maya ay huminto sa paglalakad sina Lupe at Emil. Dumipa ang mga yon na parabang naliligo sa sinag ng buwan. Mabilis na nagpalit ng anyo ang dalawa at naging aswang ang mga yon. Habang si Alas ay nanatiling tao. Hindi po ba talaga ako pwedeng maging aswang na kagaya niyo? Hindi ba't nasabi na namin na habang hindi pa naipapasa ni Inang ang pagiging aswang sa'yo, ay hindi ka pa makakapagpalit ng anyo? Naintindihan ko po. Pero wala po bang ibang paraan? Pakiramdam ko po kasi hindi ako kabilang sa inyo eh. Huwag ka mainip, Alas. May tamang panahon sa lahat ng bagay. Sa ngayon, panoorin mo muna ang aming gagawin
upang kapag naging aswang ka na alam mo na ang gagawin mo. Tama na ang inyong pag-uusap. Nagugutom na ako. Kailangan ko ng sariwang dugo at laman ng tao. Mabilis na kumilos sina Emil at Lupe palabas ng gubat, habang si Alas ay sumusunod sa dalawa sa pamamagitan ng pagtakbo. Kahit papaano ay mabilis siyang gumalaw, ngunit hindi kagaya ng mga magulang niya. Pagdating sa bayan ay isang bahay ang pinagmasdan nila. Isa yung bahay na merong 2 palapag. Gawa sa semento ang ibaba habang ang itaas ay sa kahoy. Maya-maya ay may isang lalaki ang lumabas mula sa bahay na yon. Luminga ang lalaki na parang merong hinahanap. Hindi nagtagal ay pumasok na ulit ang lalaki sa bahay. Napansin ni Alas ang puot sa muka ni na Emil at Lupe. Kaninong bahay po ba ang tinitingnan natin? Bakit galit na galit kayo? Yan ang bahay ng pamilya ng manunugis na pumatay sa mga kapatid mo, Alas. Sila ang papatayin mo pagdating ng tamang panahon. Nang malaman yon ni Alas ay may galit siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Kahit hindi niya nakasama ang mga kapatid niya, ay nais pa rin niyang gawin ang ipinagagawa ng mga magulang niya. Nais niyang matuwa sina Emil at Lupe sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto ay umalis na roon sina Alas. Nagtungo sila sa isang lugar na maaari silang makapagtago. Isang maliit na kubo ang nakita ni na Alas. Ayon kay Emil ay naaamoy nito na merong bata sa loob ng kubong yon. Naunang lumapit si Lupe sa bahay. Mataas itong tumalon at walang ingay yon na bumagsak sa bubong ng kubo na gawa sa pawid. Tila napakagaan ng katawan ni Lupe ng sandaling yon. Sumilip si Lupe sa loob ng kubo mula sa bubong. Matapos yon ay sumenyas yon kay Emil. Lumapit si Emil sa kubo at pumwesto yon sa likod. Maya-maya ay tuluyan ng binutas ni Lupe ang bubong at nagawa na nitong makapasok sa loob ng kubo. Sumunod na ang malakas sa pagsigaw ng isang babae sa loob at ang pag-iyak ng bata. Mabilis na naglakad si Alas palapit sa kubo. Mula sa pinto ay nakita niya ang pag-atake ni na Emil at Lupe sa nanay ng batang lalaki na umiiyak sa isang sulok. Hindi alam ni Alas pero may awa siyang naramdaman sa bata. Nang magtama ang mga mata nila, ay sinenyasan niya itong lumapit. Tila nagtiwala ang bata kay Alas dahil habang abala sina Emil at Lupe sa paglapa sa nanay ng bata, ay lumapit ang bata sa kanya. Huwag ka mag-alala, itatakas kita. Hinuwakan ni Alas ang kamay ng bata at hinila yon palayo sa kubo. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo, ay nakita niyang hinahabol na sila ni na Emil at Lupe. Hanggang sa humarang na ang dalawa sa kanilang daraanan. Anong ginagawa mo? Huwag mong sabihin na pinapatakas mo ang batang yan. Maawa po kayo sa kanya, bata pa po siya. Awa? At kailan ka pa nakaramdam ng awa sa mga tao? Pagkain natin sila. Nakalimutan mo na rin ba na tao rin ang pumatay sa mga kapatid mo? Hindi ko po nakakalimutan yon. Pero walang kinalaman ng batang ito sa pagkamatay nila. Hindi ka talaga nag-iisip, ano? Ibigay mo sa amin ang batang yan. Sa gitna ng pagtatalong yon ay may isang babae at lalaki ang dumating. Ang lalaking mas may edad ay may dalang itak habang buntot pagi naman sa mas bata. Nakita ni Alas ang labis na takot sa mukha ng kanilang ina at ama. Sina Romano at Jonas! Umalis na tayo rito! Binuhat ni Emil si Alas at mabilis silang tumakas. Tumakbo sila papasok sa gubat. Hindi huminto sa pagtakbo sina Emil at Lupe hanggang sa hindi sila nakakasiguro na malayo na sila sa bayan. Nang ibaba siya ni Emil, ay isang malakas na suntok sa muka ang natanggap ni Alas mula rito. Hindi ka talaga nag-iisip! Kung hindi mo tinangkang patakasin ang batang yon, nakain na sana namin siya ng iyong ina! Sinasabi ko na sa iyo, Emil, wala tayong mapapala sa anak mo na yan. Hindi siya magiging malakas na aswang kagaya natin at ng mga anak nating namatay.
Puro kahihiyan na lamang ang ginagawa mo, Alas. Kailan ka ba matututo? Wala ka nang ginawang tama ah. Labis ang pangliliit na naramdaman ni Alas ng sandaling yon. Tumiim sa utak niya ang masasakit na salita na natanggap niya mula kina Emil at Lupe. Nang makabalik sila sa kanilang bahay ay hindi siya inimikan ng dalawa. Kinaumagahan, hindi pa rin kinausap ni Alas ang kanyang mga magulang. Alam niya na hanggang sa mga sandaling yon ay diskumpiyado pa rin ang mga ito sa tangka niyang pagligtas sa bata na dapat ay isa sa nabiktima ng mga ito noong nakaraang gabi. Ngunit nang matapos na silang kumain, ay biglang nagsalita si Emil. Siguro naman may natutunan ka na sa ginawa mo kagabi, Alas. Tandaan mo, kalaban natin ang mga tao. Gusto nila tayong patayin dahil alam nilang mas malakas ang kagaya natin kesa sa kanila. Nais nila na sila lamang ang mabuhay dito sa mundo. Naintindihan ko po. Pasensya na po kung puro kamalian na lang nagagawa ko. Hayaan niyo po, darating ang panahon, makakabawi ako sa inyo. Papatunayan ko na karapat dapat akong maging anak niyo. Mama, Papa. Hindi na natin kailangan maghintay na matagal para makabawi ka, Alas. Ano pong ibig mong sabihin, Papa? Nang makauwi tayo kagabi, isang plano ang naisip namin ng nanay mo. Kailangan mapasok ka sa pamilya ni na Romano at Jonas. Sila ang mag-amang manunugis na pumatay sa mga kapatid mo. Pero baka patayin nila ako. Hindi ka nila papatayin kung hindi nila alam na aswang ka. Ang gagawin mo ay mag-iispiya ka sa kanila. Sasabihin mo ang lahat ng matutuklasan mo sa pamilyang yon sa amin ng iyong ama. Kagaya po ng ano. Alamin mo kung ano ang sikreto nila at bakit matapang sila na makipaglaban sa mga aswang. Higit sa lahat, aalamin mo ang kanilang kahinaan. Naintindihan mo ba ang mga gagawin mo? Opo, pero hindi po ba may kakayahan ang ilang manunugis na malaman na isang aswang ang tao? Sigurado po ako na may ganong kakayahan sina Romano at Jonas. Hindi kapag ganap na aswang, Alas. Hindi nila yun malalaman. Hindi ka namin ilalagay sa isang sitwasyon kung alam namin na ikakapahamak mo yon. Kahit na puro kapalpakan at kahihiyan ang dala mo sa amin ng nanay mo, ay anak ka pa rin namin. Mahal ka namin, Alas. Pinigil ni Alas ang mapaiyak nang marinig ang huling pangungusap na sinabi ni Emil. Noon lamang niya narinig dito ang salita na mahal siya nito. Gawin mo yon para mapatunayan mo sa amin na hindi ka mahina, Alas. Kailangan mong bumawi sa amin. Opo, pumapayag na ako sa plano nyo. Sisiguruhin ko magtatagumpay ako sa mission ko sa pamilyang yon. Pangako, hindi ko po kayo bibigoin sa pagkakataong to. Mabuti kung ganon. Patunayan mo ang lahat ng sinabi mo dahil ito na ang huli mong pagkakataon para patunayan sa amin ang sarili mo, Alas. Pero, paano po ako makakapasok sa bahay ni na Romano at Jonas nang hindi sila maghihinala sa pagkatao ko? Napagplanuhan na rin namin ni Lupe ang tungkol sa bagay na yan. Sa tingin namin magiging matagumpay ang plano na yon at hindi maghihinala sina Romano at Jonas na ikaw ay kanilang kalaban. Tandaan mo na hindi mo sila maaaring patayin agad. Ang gusto namin, kung wala kang makitang kahinaan nila, ay kailangan mo silang madala sa amin upang kami ng nanay mo ang pumatay sa kanilang mag-ama. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa labi ni na Emil at Lupe. Nakatinginan pa ang dalawa. Sa totoo lang ay may takot na naramdaman si Alas sa gagawin niyang pag-iispiya kina Romano at Jonas. Ngunit para mapagbigyan ng mga magulang niya at makabawi sa mga ito, ay handa yung gawin ni Alas. Nais siyang patunayan sa mga ito na hindi siya mahina. Nakagaya rin siya ng mga namatay niyang kapatid na malakas at matapang. Kinahapunan, nakita ni Alas si Lupe na pinupunasan ng litrato ng mga kapatid ni Alas na nakapatong sa lamesa sa sala. Araw-araw yung ginagawa ni Lupe. Ramdam ni Alas ang sakit at lungkot kay Lupe. Habang masuyo nitong pinagmamasdan ng mga litrato,
Lumapit si Alas kay Lupe. Umupo siya sa tabi nito. 18 lamang si Arnel habang 20 anyos naman si Ronel nang patayin sila nila Romano at Jonas. Wala silang awang pinatay ang mga anak ko. Huwag po kayong mag-alala, Mama. Makakaganti rin tayo sa mag-amang yon. Kaya dapat ay husayan mo ang pagiging espiya mo sa kanila. Alamin mo ang kahinaan nila upang madali natin silang mapapatay. Kapag nagawa mo yon, baka sakaling magbago na ang pagtrato namin sa iyo. Sa sinaping yun ni Lupe ay lalong naging porsigido si Alas na magtagumpay sa misyon niya. Matagal na niyang nais maramdaman kung paano ba ang mahalin ng isang ama at ina. At kung ang paraan upang maranasan niya yon ay ang ilagay niya ang sariling buhay sa panganib, ay gagawin niya pa rin. Ganun siya kasabik sa pagmamahal ng kanyang mga magulang. Hindi na nagsayang pa ng mga araw sina Alas at isinagawa na nila ang kanilang plano upang makapasok si Alas sa bahay ni Romano at Jonas nang hindi naghihinala ang mga yon. Inumpisa nila ang plano sa pamamagitan ng pag-aanyong aswang ni Lupe sa gubat. Ang kailangang gawin ni Lupe ay sugatan si Alas na matindi upang magmukha siyang inatake ng isang aswang. Handa ka na ba, Alas? Sandali lang po. Kailan po ba talaga itong gawin? Hindi po kaya pwede na, kunyari nahabol na lang ako ng aswang, pero hindi ko kailangan masugatan? Ito ang orihinal na plano. Hindi ba't pumayag ka na dati? Bakit tila nagdadalawang isip ka na ngayon? Huwag mong sayangin ang aming oras, Alas. Sige po, sige po. Handa na ako. Kahit hindi handa, ay sinabi na lang yon ni Alas. Iniwasan niyang magalit na naman sina Emil at Lupe sa kanya. Isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan. Ipinikit niya ng mariin ang mga mata habang hinihintay ang pag-atake ni Lupe. Napasigaw sa sakit at hapdi si Alas nang maramdaman niya ang pagkalmot ng matutulis na kuko ni Lupe sa magkabilah niyang braso. Lumipat yon sa likuran niya at kinagat siya sa batok. Nangihinang napaluhod si Alas. Pakiramdam niya ay mawawalan siya ng malay. Pero hindi pa ron natapos ang lahat. 2 beses pa siyang kinalmot ni Lupe sa likod na naging sanhi upang tuluyan siyang bumagsak sa lupa. Buhatin mo na siya, Emil. Kailangang madala natin siya sa bahay ni Romano. Nakapikit si Alas ngunit alam niya ang nangyayari sa kanyang paligid. Naramdaman niya ang pagbuhat ni Emil sa kanya. Makalipas ang ilang minuto ay ibinaba na siya ni Emil. Sinampal pa siya nito upang bumalik ang kamalayan niya. Nandito na tayo sa harap ng bahay ni Romano. Alam mo na ang gagawin mo. Po, Papa. Alam ko po. Mabilis na nagtago si Emil sa hindi kalayuan. Habang si Alas ay humiga malapit sa bahay ni Romano. Pumaibabaw si Lupe sa kanya at sinimulan siya nung kalmutin ng paulit-ulit habang nakasangga ang mga braso ni Alas. Saklolo! Tulungan niyo ako! Inaatake ako ng aswang! Tulong! Parang awa niyo na! Bumukas ang ilaw sa loob ng bahay ni Romano. Lumabas si Romano na may dalang buntot pagi. Layuan mo ang batang yan! Mabilis ang naging pagkilos ni Romano. Hahampasin sana nito ng buntot pagi si Lupe, ngunit kusang kumilos ang katawan ni Alas upang protektahan ang kanyang ina. Hinawakan niya ang mga braso ni Lupe at umikot siya upang siya ang tamaan ng buntot pagi. Malakas na napasigaw si Alas nang maramdaman niya ang paglapat noon sa kanyang likod. Agad na tumakas si Lupe. Nagtungo yon sa madilim na bahagi ng lugar hanggang sa tuluyan ng mawala. Napahiga na lang si Alas sa lupa habang nakatingin sa langit na puno ng bituin. Sa dami ng sugat na kanyang natamo, ay nangihina na siya at nanlalabo na ang paningin. Dumukwang si Romano sa kanya. Tinapik nito ang pisngi niya. Totoy! Totoy! Huwag ka matutulog! Totoy!
Pinilit ni Alas na huwag ipikit ang mga mata, ngunit sadyang hindi na kaya ng katawan niya. Bumigat ang talukap ng kanyang mga mata hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng malay. Nang magising si Alas, ay nakahiga siya sa isang kama. Ang puting kisame ang unang bumungad sa kanya. Sa paglinga niya sa paligid ay isang binata ang nakita niya na naninigarilyo sa tabi ng nakabukas na bintana. Nang makita siya nito, ay agad nitong itinapon ng sigarilyo sa bintana. Oh, sandali lang. Tatawagin ko lang si tatay. Nagmamadaling lumabas ng silid na yon ng lalaki. Walang ideya si Alas kung nasaan siya. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang binata kasama ni Romano. Oh, kumusta na pakiramdam mo? Nasaan po ako? Anong lugar ito? Nandito ka sa ospital. Matapos kang atakihin ng aswang dito kita dinala. Alam ko na hindi ka kakayaning gamutin ng albularyo sa lugar namin dahil sa dami ng sugat mo sa katawan. Ano? Kumusta ka na? Masakit pa rin po ang sugat ko. Maraming salamat po sa pagligtas niya sa buhay ko, ha? Walang anuman. Siya nga pala. Ako nga pala si Romano. Siya ang anak kong si Jonas. Ikaw, anong pangalan mo? Alas po. Ako po si Alas. Alas? Sino pala ang mga magulang mo? Saan ka nakatira? Kailangan masabihan namin ng nanay at tatay mo sa nangyari sa'yo. Sigurado ako na nag-aalala na sila sa'yo. Sandaling hindi nagsalita si Alas. Inalala niya ang dapat niyang gawin. Hindi ko po matandaan kung nasan ang bahay namin eh. Kahit ang pangalan ng mga magulang ko, hindi ko rin po matandaan. Wala po akong matandaan, Mang Romano, maliban sa pangalan ko. Talaga lang Wala ka maalala? O sinadya mong walang maalala? Jonas, huwag ka magsalita ng ganyan. Sa tingin mo ba magsisinungaling ang isang bata na inatake ng aswang? Tay, kahit nga yung anak ni Alimberta na 5 taon nagsisinungaling na Yan pa kaya? Wala po akong dahilan para magsinungaling sa inyo. Wala po talaga akong matandaan. Marahil naapektuhan ng utak niya dahil sa trauma na inabot niya sa pag-atake ng aswang sa kanya kagabi. Pero huwag ka mag-alala, Alas. Tutulungan ka namin na makauwi sa pamilya mo. Sa ngayon, habang nagpapagaling ka maaari kang manatili muna sa bahay namin. Maraming salamat po, Mang Romano. Sandali, tay. Ibig sabihin, magpapatira ka ng hindi natin kilala sa bahay? Alam mo kung gaano kadelikado ang panahon ngayon, tay? Alam ko ang ginagawa ko, Jonas. Hindi ko pwedeng pabayaan ng isang bata na walang maalala sa kung sino ang mga magulang niya at kung saan siya nakatira. Okay. Bahala ka, tay. Basta ako, nagpapaalala lang ako sa inyo, Sa loob ni Alas ay nagdiriwang siya dahil nagtagumpay siya na makuha ang loob ni Romano. Ang maganda pa, ito na mismo ang nag-alok na doon siya manirahan sa bahay nito. Sigurado siya na kapag nalaman yun ni na Emil at Lupe ay matutuwa sa kanya ang dalawa. Nang sumunod na araw ay nakalabas na si Alas sa ospital. Dumiretso na sila ni Romano sa bahay nito. Pinagamit nito sa kanya ang isang bakanting kwarto na nasa ibaba ng bahay. Habang sina Romano at Jonas ay nasa itaas na kwarto. Unang araw pa lang ni Alas sa bahay ni Romano ay naranasan na niya ang pagiging maalaga nito. Ito ang nagpapakain sa kanya at naglilinis ng sugat niya. Pinahiram nito sa kanya ang mga lumang damit ni Jonas. Kung hindi lang niya alam na ito ang isa sa pumatay sa mga kapatid niya, ay iisipin niyang napakabuting tao ni Romano. Isang gabi, dinalhan ng pagkain ni Romano si Alas sa silid nito. Nang ilapag ni Romano ang pagkain sa maliit na lamesa sa tabi ng kama, ay kinausap yon ni Alas. Nasaan po pala ang asawa niyo, Mang Romano? Si Jonas lang po ba ang anak niyo? May isa pa akong anak na babae na matanda lang siguro sa iyo ng 2 taon. Nandun sila mag-ina sa probinsya ng aking asawa. Bakit po hindi mo sila kasama rito? Hindi po ba kapag pamilya dapat ay magkakasama?
Pagkakasama-sama rin kami. Pero hindi pa sa ngayon. Kami kasi ni Jonas ang inaasahan ng lugar nito upang ubusin ang mga aswang na patuloy na sumasalakay dito eh. Kung hindi mo na itatanong isa akong manunugis. Ganon din si Jonas. Yung asawa ko, dati ring manunugis. Ngunit huminto na siya upang alagaan ang aming anak na babae. Masyado kasi siyang natrauma sa nangyari sa isa pa naming anak na lalaki. May isa pa po kayong anak na lalaki, Mang Romano? Nasaan po siya? Anong nangyari sa kanya? Alam mo, masyado ka ng maraming tanong eh. Kumain ka na para makainom ka na ng gamot mo. Bukas magtutungo tayo kina Kapitan para matulungan nila tayo na mahanap ang mga magulang mo. Lumabas na si Romano ng silid ni Alas. Nabuhay ang kuryosidad ni Alas sa isa pang anak na lalaki ni Romano. Hindi nito nabanggit kung mas bata ba yon o mas matanda kay Jonas. Sa pag-oobserba ni Alas kay Romano, ay napansin niya na labis ang pagmamahal nito sa pamilya. Lalo na kay Jonas na kahit nasa 30 anyos na yata ay inaasikaso pa rin ito. Doon pa lang ay tila nalaman na niya ang kahinaan ni Romano. Yun ay ang pamilya nito. Sa gitna ng pagkain ni Alas ay narinig niya ang pag-uusap ni Romano at Jonas sa sala. Iniwan muna niya ang pagkain. Lumapit siya sa nakasaradong pinto at idinikit roon ng kanyang tenga upang mas mapakinggan niya ng maayos ang pinag-uusapan ng mag-ama. Sigurado ka ba talaga, Tay? Sa pagkup-kup dyan sa Alas na yan? Paano kung masamang tao pala yan? Paano kung padala pala siya ng mga aswang na matagal na nating kalaban? Alam mo na malakas ang pakiramdam ko kapag aswang ang isang tao. Hindi ko nakikitaan ng sinyalis si Alas na isa siyang aswang o kahit katiting na dugo ng isang aswang. Kung nakita mo lang ang itsura niya nung inatake siya ng aswang, maaawa ka rin talaga sa kanya. Ay nako, ewan ko, Tay. Pero iba talaga ang tingin ko sa batang yan eh. Mainit ang dugo ko sa kanya, ha? Magkaiba tayo. Magaan ang loob ko kay Alas. Pakiramdam ko, kahit ngayon ko lang siya nakilala matagal ko na siyang kasama. Pero hindi si Alas ang problema natin ngayon. Sina Lupe at Emil. Oh, ano naman ang tungkol sa kanilang dalawa? Nandito na ulit sila sa bayan natin. Nag-aasik na naman sila ng lagim. Malaki rin ang hinala ko na tayong dalawa ang pakay nila rito. Mas maganda na wala rito ang nanay mo at ang kapatid mo. Alam kong si Lupe ang umatake kay Alas. Hindi ko pwedeng makalimutan ang mukha ng hayop na yon. Kung ganun, bukod sa iba pang aswang na umaatake dito sa atin, dumagdag na naman sina Lupe at Emil. Ganun na nga. Kaya kailangan natin na mas maging maingat. Hindi ako makakapayag na makapambiktima na naman sila dito gaya ng dati. May kaba at takot na naramdaman si Alas para sa mga magulang niya nang marinig niya ang pag-uusap na yon ni Romano at Jonas. Naisip niya na baka sapitin ni na Emil at Lupe ang kapalaran ng mga kapatid niya sa mag-amang manunugis. Habang mahimbing ang tulog ni Alas ng gabing yon, ay nakarinig siya ng mahinang pagkatok sa bintana ng kwartong tinutulugan niya. Nagising siya at binuksan ang bintana. Isang malaking ngiti ang sumilay sa labi niya nang makita niya sina Emil at Lupe na nakatayo sa tapat ng bahay ni Romano. Mula sa bintana ay lumabas si Alas. Naglakad sina Emil at Lupe patungo sa madilim na bahagi. Sumunod doon si Alas. Nang huminto ang dalawa, ay agad niyang niyakap si Lupe ngunit itinulak siya nito palayo. Nasakta ng damdamin niya sa ginawa ng ina, ngunit hindi niya yun ipinahalata. Masaya po ako na nakita ko kayo uli, Mama, Papa. Ilang araw ko na po kasi hindi kayo nakikita eh. Kamusta na po kayo? Wala kami rito para makipagkumustahan sa'yo. Nandito kami hindi para makipagkumustahan sa'yo. Ano na nangyari sa pinapagawa namin sa'yo, Alas? Siguraduhin mong may magandang balita kang sasabihin sa amin. Hindi pa po ako masyadong makagalaw ngayon sa bahay ni Romano eh. Pero sa tingin ko, alam ko na ang kahinaan ni Romano. Ano yon? Ano ang kahinaan ni Romano?
Ang pamilya niya po, kaya lang, yung asawa niya at isang anak niya na babae, wala po rito. May nabanggit din po siya sa akin na anak niyang lalaki. Hindi niya lang po nasabi sa akin kung nasan ang anak niyang yun. Pero siguro, aalamin ko ang bagay na yun sa susunod na mga araw. Lihim na nagtaka si Alas nang mapansin niya ang makahulugang pagtitinginan ni na Emil at Lupe. Tila nag-uusap ang mga mata ng mga yon. Problema po ba? Huwag mo nang pakialaman ang isa pang anak na lalaki ni Romano. Kung wala dito ang asawa niya at anak na babae, hindi natin yon magagamit para talunin at patayin sina Romano at Jonas. Humanap ka pa ng ibang kahinaan nila. Alamin mo kung meron ba silang ginagamit na agimat o anting-anting. Sige po, Papa. Gusto ko na pong matapos ang mission ko na to para makabalik na ako sa atin. Miss na miss ko na po kayo eh. Sige na, kailangan na naming umalis. Wala kaming oras sa pagdadrama mo. Sa isang kisap mata ay naglaho ang dalawa sa harapan ni Alas. Nanlamig siya nang marinig niya ang boses ni Jonas sa kanyang likuran. Alas, anong ginagawa mo rito? Sino yung mga kausap mo? Mas lalong bumilis ang kabog ng dibdib niya nang marinig niya ang papalapit na hakbang ni Jonas. Nag-aalinlangan siyang humarap sa binata. Kausap? Wala akong kausap dito, Kuya Jonas. Bago ako makarating dito, ay may narinig akong boses ng babae. Imposible ang sinasabi mo, Kuya. Ako lang mag-isa rito. Nagpapahangin lang ako. Nakakapagtaka na kahit inatake ka ng aswang may lakas loob ka pa rin na lumabas ng ganitong oras na walang kasama. Hindi ba dapat may trauma ka pa sa nangyari sa'yo? Hindi naman ako malayo sa bahay nyo. Nandito lang ako sa malapit. Sige, Kuya. Babalik na ako sa loob. Magpapahinga na ako. Nakakaisang hakbang pa lang si Alas nang biglang hawakan ni Jonas ang braso niya. Maigpit yun na para bang ayaw siya nitong pakawalan. Mataman siya nitong tiningnan sa mata at hindi niya nagawang salubungin ang titig nito sa kanya. Hoy, kung si tatay, nakuha mo na ang loob, ibahin mo ako. Masama ang hinala ko sa'yo. At sa oras na mapatunayan kong tama ang hinala ko, humanda ka dahil hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa'yo. Napalunok ng laway si Alas. Natakot siya sa sinabi ni Jonas. Talagang mahirap kunin ang loob nito, hindi kagaya ni Romano. Nang sumunod na araw ay dinala ni Romano si Alas sa barangay hall. Kinausap nito ang kapitan doon upang tulungan sila na makita ang totoong mga magulang ni Alas. Pinunan siya ng litrato at ayon sa kapitan ay gagamitin nito yon upang ipakalat sa mga katabing bayan ang litrato niya. Malaki raw ang magagawa nun upang mas mapadali ang paghahanap nila sa pamilya ni Alas. Habang naglalakad pa uwi ng bahay, ay may nadaanan silang mga batang naglalaro. Ano pong nilalaro nila? Bakit binabato nila ang lata gamit ang kanilang tsinelas? Tumbang preso nilalaro nila. Hindi ka pa ba nakakapaglaro ng ganon? Umiling si Alas. Hindi pa po. Kahit anong laro po, ay hindi ko pa po nalalaro. Bakit? Hindi ka ba pinapayagan ng mga magulang mo na makipaglaro sa ibang bata? Hindi po eh. Hindi ko po matandaan. Sa edad mong yan, dapat ay sinusulit mo pa ang pagiging bata mo. Gusto mo bang sumali sa kanila? Para maranasan mo ang makipaglaro sa ibang bata. Huwag na po, Mang Romano. Baka hindi nila ako isali kasi hindi nila ako kilala. Huwag ka mag-alala kasi mababait ang mga bata rito. Sandali at kakausapin ko sila, ha? Hindi na napigil ni Alas ang paglapit ni Romano sa mga batang naglalaro ng tumbang preso. Tinanong nito sa mga bata kung maaari ba siyang sumali sa mga yon. Agad namang pumayag ang mga bata. Nang tawagin si Alas ng mga bata para makipaglaro, ay hindi siya makapaniwala. Nasasabik siyang sumali sa mga yon sa paglalaro ng tumbang preso. Habang masayang nakikipaglaro si Alas sa mga bata, ay nakangiti naman siyang pinapanood ni Romano. Matapos makipaglaro ni Alas, ay magkasama na silang umuwi ni Romano sa bahay nito.
Alam ni Alas na hindi niya makakalimutan ang alaala na yon dahil yun ang unang beses na nakipaglaro siya sa ibang bata. Mang Romano, salamat kasi pinayagan niyo ako maglaro kanina. Huwag ka mag-alala. Habang nandito ka, hahayaan kita makipaglaro sa ibang bata. Basta, siguraduhin mo lang na magiging okay ka ha, kasi hindi pa masyado magaling ang mga sugat mo. Halos hindi na magawa ni Alas ang misyon niya sa bahay ni na Romano. Sa pagkakataon na yon, ay mas nanaig sa kanya ang pagiging bata na walang ibang nais kundi ang maglaro. May mga gabi na nakikipaglaban si na Romano at Jonas sa mga aswang na sumasalakay. Kung minsan ay nasasaksihan niya kung paano makipaglaban ng dalawa at masasabi niyang mahusay ang mga ito. Hanggang isang gabi, narinig ni Alas ang pagtawag ni Emil sa kanya sa labas. Lumabas siya ng bahay at sinundan niya sina Emil at Lupe. Muli silang nag-usap sa madilim na bahagi ng lugar na yon. O ano? Kumusta na ang misyon mo, Alas? Mabuti naman po. Palagi po ako nagmamatsyag kina Romano at Jonas. Labis na nabigla si Alas nang bigla siyang suntukin ni Emil sa tiyan. Nanghina siya at napaluhod sa lupa. Bakit po, Papa? Bakit niyo po ako sinaktan? Nararapat lang sa'yo yan dahil sinungaling ka at walang silbi. Ang akala mo ba'y hindi namin alam na wala kang ginagawa kundi ang makipaglaro sa ibang bata? Alas, ipinapaalala ko sa iyo ha, na nandito ka para alamin ang kahinaan ni na Romano at Jonas. Wala na po akong nakikitang kahinaan nila, kundi ang kanilang pamilya. Kung ganon, gawin mo na ang ikalawang plano natin. Gumawa ka ng paraan upang mapapunta si na Romano at Jonas sa bahay natin sa gubat. Kami na ang papatay sa kanila. Hindi na namin mahihintay pa na maging aswang ka. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko kayo bibiguin. Sisiguruhin ko bukas ng gabi na sa bahay natin si na Romano. Pangako po. Huwag kang mangako, gawin mo! Dahil kapag nabigo ka, tuluyan ka na naming itatakwil bilang anak namin, Alas! Hindi niyo po kayang gawin yan. Huwag mo kaming subukan. Kayang-kaya ka namin kalimutan dahil wala kang silbi, Alas. Patunayan mo na karapat-dapat ka pa sa pamilya namin. Hindi na hinintay ng dalawa na makapagpaalam siya ng maayos sa mga ito. Naglakad palayo sina Emil at Lupe palayo sa kanya. Mariin na naikuyom ni Alas sa mga kamay niya. Hindi siya papayag na itakwil siya ng mga magulang niya. Nang sandaling yun, sinabi niya sa kanyang sarili na hindi niya bibiguin sina Emil at Lupe. Nang sumunod na gabi, nagising si Alas sa sigawan ng mga tao sa labas ng bahay. Agad siyang bumangon at lumabas ng kanyang kwarto. Naabutan niya sina Romano at Jonas na humahangos palabas ng bahay. Alas, dito ka lang. May aswang sa labas. Umaatake sa mga tao. Nang makalabas na sina Romano ay sumilip si Alas sa bintana. Nanlaki ang mga mata niya dahil nalaman niya na ang aswang nakakalabanin ni na Romano ay walang iba kundi si Emil. Emil! Sinasabi ko na nga ba't bumalik ka rito eh. Dahil hindi pa kami nakakapagiganti sa ginawa niyo sa mga anak ko. Sa tingin mo ba papalampasin ko yon? Sumugod si Emil kay Romano ngunit bago pa yun makalapit ay nahampas na yun ni Romano ng buntot pagi sa dibdib. Labis na nag-alala si Alas para kay Emil ngunit wala siyang magawa kundi ang manood lamang. Hindi niya ito maaring tulungan dahil malalaman ni na Romano na isa siyang kalaban. Kung hindi ka titigil sa pagsalakay dito, susunod ka na sa mga anak mo. Nagsimula ang matinding sagupaan ni Emil laban kina Romano at Jonas. Panay na ang hiling ni Alas na sana ay magtagumpay si Emil. Ngunit dahil dalawa ang kalaban nito, ay labis itong nasugatan. Sa huli, walang nagawa si Emil kundi ang umatras at tumakas. Nang bumalik sa loob ng bahay sina Romano at Jonas, isang matalim na tingin ang palihim niyang ibinato sa dalawa. Galit siya sa mga yon dahil sinakta ng dalawa si Emil. Dapat hindi na natin pinatakas ang hayop na Emil na yun, tay. Tinuluyan na sana natin. Kaya mo na.
May tamang pagkakataon para mapatay natin siya at si Lupe. Nang tumako ang tingin ni Jonas sa kanya, ay agad niyang binawi ang masama niyang tingin. Kung wala lang siyang misyon na dapat gawin, ay baka kanina pa niya inatake ang mag-ama upang maiganti si Emil. Ngunit hindi niya yon maaaring gawin dahil masisira ang plano nila ng kanyang mga magulang. Nang sumunod na gabi, matapos magapunan ay lumabas si Alas upang maglakad-lakad. Nag-iisip siya ng paraan upang mapapunta niya sina Romano at Jonas sa bahay ni na Emil at Lupe. Ngunit kahit anong pag-iisip ang gawin niya, ay walang pumapasok sa kanyang utak kaya nagdesisyon na siyang umuwi kina Romano. Habang naglalakad pabalik si Alas sa bahay ni na Romano, ay may naramdaman siyang sumusunod sa kanya. Huminto siya at nilingon ngunit wala siyang nakita. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ilang hakbang na lamang ang layo niya sa bahay ni na Romano nang may biglang sumampa sa likod niya. Hanggang sa may mga matutulis na ngipin na bumaon sa kanyang balikat. Malakas na napasigaw sa labis na sakit si Alas. Pumigla siya hanggang sa mahulog ang nilalang na umatake sa kanya. Nang makita yun ni Alas, ay nalaman niya na isa yung aswang. Hindi niya kilala ang naturang aswang at sigurado siya na hindi yun si Emil o si Lupe. Tatakbo sana siya papasok sa bahay ni na Romano nang bigla siyang tinalunan ng aswang na naging dahilan upang matumba siya. Dalawang magkasunod na kalmot sa dibdib ang natanggap ni Alas. Mang Romano! Kuya Jonas! Tulungan niyo ako! Tulong! Mula sa loob ng bahay ay nagmamadaling lumabas sina Romano at Jonas. Jonas! Kunin mo ang buntot pagi, bilisan mo! Sumugod si Romano sa aswang kahit wala itong dalang gamit na kahit na ano. Isang malakas na suntok ang natanggap ng aswang mula kay Romano. Sa lakas ng suntok nito ay lumipad ng ilang metro ang aswang. Tatay! Ang buntot pagi mo! Inihagis ni Jonas ang buntot pagi kay Romano na agad nitong nasalo. Galit na sumugod ang aswang kay Romano. Matapang na sinalubong ni Romano ang aswang. Walang tigil na hinampas nito ang aswang gamit ang buntot pagi. Hanggang sa napalugmok na sa lupa ang halimaw. Sunod na sumugod si Jonas gamit ang isang itak. Itinarak nito yon sa dibdib ng aswang. Tuluyan ang nasawi ang aswang sa pag-atake na yon ni Jonas. Matapos ang mabilis na laban ni na Romano at Jonas sa aswang, ay sinubukang tumayo ni Alas ngunit nabuwal siya. Agad siyang dinaluhan ni Romano. Tara na sa loob para magamot ang mga sugat mo. Ano? Kaya mo ba maglakad? Hindi po makatayo, Mang Romano. Nanghihina po ako. Binuhat ni Romano si Alas at ipinasok siya noon sa bahay. Dinala siya ni Romano sa kanyang silid. Nakasunod sa kanila si Jonas. O Jonas, kumuha ka ng panglinis sa sugat ha. Saka gamot na rin. Agad na tumalima si Jonas sa utos ni Romano. Alas, kailangan nating hubarin ng damit mo ha, para malinisan ng maayos ang sugat mo. Sige po. Wala pong problema, Mang Romano. Tinulungan siya ni Romano na hubarin ang kanyang damit. Binuksan na rin ito ang ilaw ron upang mas makita nito ng maayos sa mga sugat niya. Nang balikan siya ni Romano ay napansin niya na natigilan ito habang nakatingin sa kanya. Biglang nanghilid ang luha nito sa dahilan na hindi niya alam. Mang Romano, may problema po ba? Natitigal-gala na lumapit si Romano sa kanya. Nakatitig yun sa birthmark niya sa dibdib. Umupo ito sa gilid ng kama at tinawakan ng balat niya. Bakit po, Mang Romano? Ano yung nasa dibdib mo? Balat ko po yan. Naalala ko nang sinabi sa akin ng nanay ko na meron na ako nito nung baby pa lang ako. Sinong nanay mo? Si Lupe ba? Lupe ba ang pangalan ng nanay na kinikilala mo? Natigilan si Alas dahil hindi niya akalain kung papaanong nalaman ni Romano kung sino ang nanay niya.
Hindi siya nakapagsalita. Labis pa rin siyang naguguluhan. Sa pagkakataon na yun ay dumating na si Jonas. Nang makita nito ang balat ni Alas sa dibdib, ay nabitiwan nito ang dalang maliit na planggana na may laman na tubig. Jonas, si Alas, siya ang kapatid mo na kinuha sa atin noon ni Emil at Lupe. Matapos siyang ipanganak ng iyong ina. Ano pong sinabi niyo, Mang Romano? Hindi ko kayo maintindihan. Alas, anak, Anak? Bakit niyo ako tinawag na anak? Hindi ikaw ang tatay ko. ikaw ang anak ko na ninakaw sa akin ni na Emil at Lupe. Isang araw matapos kang maipanganak ng nanay mo. Alam ko na ginawa nila yon upang gumanti sa pagpatay namin sa dalawa nilang anak. Sa balat na nasa dibdib mo, yan ang palatandaan ng sangkol na kinuha nila sa amin. Hinding-hindi ko makakalimutan ang balat mo na yan na hugis ng isang agila. Naluluha na si Alas ng sandaling yon, ngunit pinigilan niya ang pagpatak ng kanyang mga luha. Mariin siyang umiling. Hindi! Hindi niyo ako anak! Hindi ikaw ang tatay ko! Huwag niyong lasunin ang utak ko! Alas, maniwala ka. Kahit ako ay makakapagsabi na ikaw ang nawawala akong kapatid. Maniwala ka sa sinasabi ni tatay. Ang akala ko'y pinatay ka ni na Emil at Lupe. Salamat sa Diyos at buhay ka. Akmang yayakapin siya ni Romano, ngunit malakas niya itong itinulak. Sinungaling! Hindi ako naniniwala sa sinasabi niyo! Nililoko niyo ako! Hindi na napigilan ni Alas ang umiyak ng sandaling yon. Kahit may mga sugat siya, ay lumabas pa rin siya ng kwartong kinaroroonan nila. May parte ng utak niya ang naniniwala sa sinabi ni Romano, ngunit hindi matanggap ng puso niya na kung sakaling totoo yon, ibig sabihin ay nabuhay siya sa kasinungalingan. Naging magulo ang utak ni Alas at hindi niya alam kung saan siya pupunta. Natagpuan na lamang niya ang sarili na nasa kusina. Sinundan siya roon ni na Romano at Jonas. Anak, Alas, makinig ka sa akin. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang lahat. Hindi ko kailangan ng paniwanag niyo! Nilalasan niyo ang utak ko! Mga sinungaling kayo! Nang makita ni Alas na lalapit si Romano sa kanya, ay dinampot niya ang kutsilyo na nasa tabi ng lababo. Itinutok niya yun kay Romano. Huwag ka lalapit! Papatayin kita! Anak, kumalma ka. Nakikiusap ako sa iyo. Wala akong pakialam kung sasaktan mo ko. Ang gusto ko lang ay maniwala ka sa akin dahil lahat ng sasabihin ko sa iyo ay totoo. Itinutok ni Alas ang kutsilyo sa sarili niyang leeg. Bumakas ang pagkabahala sa mukha ni na Romano at Jonas. Kung ganon, sarili ko na lang papatayin ko. Alis na ako sa bahay na ito. Kapag sinundan niyo ako, papatayin ko sarili ko. Mabilis na lumabas ng bahay na yun si Alas. Narinig pa niya ang pagtawag ni Romano sa kanya, ngunit hindi niya yung pinakinggan. Patuloy siya sa pagtakbo ng mabilis. Ang tanging nais niyang mangyari ay makauwi sa bahay nila. Makalipas ang ilang sandali, narating na ni Alas ang kagubatan. Wala nang patid ang luha niya. Takbo lang siya ng takbo hanggang sa makarating na siya sa kanilang bahay. Kakatok na sana siya sa pinto nang maulinigan niya ang pag-uusap ni na Emil at Lupe sa loob ng bahay. Nagtungo siya sa gilid ng bahay kung saan nakabukas ang bintana. Doon siya pumwesto upang mas marinig niya ng maayos ang pag-uusap ng dalawa. Wala talaga akong tiwala sa Alas na yon. Ramdam ko na hindi magtatagumpay ang batang yon sa gusto nating mangyari. Baka nga mahuli pa ni na Romano na kasabwat natin si Alas eh. Lupe, yun talaga ang plano ko. Ano? Hindi kita maintindihan. Hinayaan ko na mapunta si Alas kina Romano nang hindi siya handa. Gusto kong malaman ni na Romano na kasabwat natin si Alas. Nais kong patayin ni Romano si Alas at doon na natin isisiwalat kay Romano na si Alas ang anak niya na kinuha natin noon sa kanyang asawa. Napakatalino mo, Emil.
Mas masakit nga naman kung si Romano ang mismong papatay sa sarili niyang anak. At kapag nalaman na ni Romano na anak niya ang pinatay niya, mawawalan na siya ng lakas. Doon na natin sasamantalahin ang pagkakataon para patayin siya at si Jonas. Hindi makapaniwala si Alas sa kanyang mga narinig. Napagtanto niya na nagsasabi ng totoo sina Romano at Jonas. Kung ganon, anak talaga siya ni Romano. Pinalaki siya ni na Emil upang gamiting sandata laban sa sarili niyang pamilya. Napatras si Alas. Hindi sinasadyang natapakan niya ang isang tuyong sanga at lumikhayo ng ingay. Sino nandyan? Nagmamadaling dumungaw sina Emil at Lupe sa bintana. Huli na para tumakas si Alas dahil nakita na siya ng mga yon. Alas, ginagawa mo rito? Narinig ko ang lahat. Buong buhay ko. Hindi pala totoo lahat ng sinasabi niyo. Totoo pala ang sinabi sa akin ni Mang Romano. Anak niya ako. Alam mo na pala ang totoo eh. Wala nang rason para maglihim pa kami sa'yo. Kung anong sinabi ni Romano sa'yo at narinig mo sa amin kanina, lahat ng yon, totoo. Manloloko kayo. Ginamit niya ako para saktan ng totoong kong pamilya. Dapat lang sa iyo yon. Pamilya mo ang pumatay sa mga anak ko. Dahil pumapatay din kayo ng mga tao. Kung namatay man ang mga anak niyo, nararapat din yun sa kanila. Walang iya ka. Sa isang kisap mata ay nag-anyong aswang sina Emil at Lupe. Sumugot ang dalawa kay Alas. Mabilis na tumakbo si Alas palayo, ngunit patuloy sa paghabol ng mga yon. Napahinto sa pagtakbo si Alas nang makasalubong niya sina Romano at Jonas. May dalang buntot pagi si Romano habang kay Jonas ay itak. Anak, sa likod ka lang namin. Hayaan mong kami ang humarap sa mga aswang na yan. Nagtago si Alas sa likod ng isang puno. Mula roon ay pinanood niya ang paghaharap ni na Romano at Jonas laban kina Emil at Lupe. Napakalaki ng atraso niyong dalawa sa amin. Inilayo niyo sa amin si Alas at ginamit niyo pa siya para maghiganti. Kung hindi niyo pinatay ang dalawa kong anak, hindi tayo aabot sa ganito. Anong gusto niyo gawin namin? Hayaan kayo na patayin ng mga tao sa lugar namin? Kung hindi kayo nang gugulo, hindi namin mapapatay ang mga anak ninyo. Tama na ang satsat. Kating-kati na akong patayin kayong dalawa. Nagsimula ang matinding labanan. Inatake ni Emil si Romano gamit ang mga matutulis nitong kuko. Nahagip noon ang braso ni Romano. Habang si Lupe ay lumundag kay Jonas at tinangka nitong sakmalin si Jonas. Ngunit mabilis na nakaiwas si Jonas sa pag-atake ni Lupe. Sa una, nagawang depensahan ni na Romano at Jonas ang kanilang mga sarili. Ngunit sa kabila ng kanilang bilis at lakas, ay unti-unting nagiging mas malakas at mabilis sa mga aswang. Isang matinding pag-atake ang ginawa ni Emil. Sinunggaban nito si Romano at nagawa nitong sakmalin si Romano sa balikat. Si Lupe naman ay nagkaroon ng pagkakataon na ibaon ang matutulis nitong kuko sa tiyan ni Jonas. Kahit may sugat, ay tinulungan pa rin ni Romano si Jonas. Tumakbo siya kay Lupe at inihampas ang buntot pagi sa braso nito. Agad na inalis ni Lupe ang pagkakabaon ng kamay sa katawan ni Jonas. Jonas, hayaan mo na ako na lang ang makikipaglaban sa kanila. Hindi maganda ang lagay mo eh. Kaya ko patay. Huwag mo akong alalahanin. Paano ba yan, Romano? Mukhang ito na ang katapusan ninyo. Pero mas maganda siguro kung uunahin namin patayin si Alas para maranasan mo kung gaano kasakit na makita ang kamatayan ng sarili mong anak. Umaha ang takot kay Alas nang sumugod si Emil sa kanya. Ngunit bago pa makalapit si Emil sa kanya, ay humarang na si Romano sa unahan nito. Sinunggaban ni Emil si Romano. Nang matumba si Romano, ay pumaibabaw dito si Emil. Sinakal ni Emil si Romano at nakita ni Alas ang pagbaon ng matutulis na kuko ni Emil sa liig ng totoo niyang ama. Masyado kang sagabal sa mga plano ko. Sige, pagbibigyan kita kung nais mong maunang mamatay. Napasigaw si Romano nang unti-unting lumalim ang pagkakabaon ng mga kuko ni Emil sa liig nito.
Naalala ni Alas ang hawak niyang kutsilyo simula nang umalis siya sa bahay ni na Romano. Kusang gumalaw ang katawan niya. Tumakbo siya palapit kina Romano at walang pagdadalawang isip na itinarak niya ang kutsilyo sa lieg ni Emil. Hindi pa raw natapos ang pag-atake ni Alas. Nang hugutin niya ang kutsilyo, ay ibinaon naman niya yon sa ibabaw ng ulo ni Emil. Wala ng buhay si Emil nang bumagsak yon sa lupa. Oh, walang iya kayo! Papatay ko kayong lahat! Puno ng puot na sumugod si Lupe papunta kay Alas. Ngunit bago pa tuluyang makalapit si Lupe sa kanya, ay nagawa yung saksakin ni Jonas sa likod gamit ang itak. Tumago sa dibdib ni Lupe ang dulo ng itak. Nang hugutin yun ni Jonas ay bumagsak sa lupa si Lupe. Hindi na yun humihinga, ngunit nakadilat pa rin ang mga mata. Napatulala si Alas sa bilis ng mga pangyayari. Hindi siya makapaniwala na lahat ng yon ay nangyari lamang ng isang gabi. Tinulungan ni Jonas si Romano sa pagtayo. Humarap ang dalawa sa kanya. Kahit kapwa sugatan, ay nagawa pa rin ng mga yon ng umiti. Siguro naman, naniniwala ka na sa amin. Alas, anak, sumama ka na sa amin. Umuwi na tayo sa totoo mong bahay. Hindi mo na kailangang matakot kina Emil at Lupe. Wala na sila. Hanggang sa mga sandaling yon ay tulala pa rin si Alas. Pilit na pinoproseso ng utak niya ang lahat. Binalikan niya ang lahat ng alaala niya kina Emil at Lupe mula sa pagkabata niya. Wala siyang maalalang masayang memorya niya sa dalawa dahil kahit minsan ay hindi niya naramdaman na anak siya ni Emil at Lupe. Ngunit si Romano na ilang araw niya lamang na nakilala at nakasama ay nagawang iparana sa kanya ang pagmamahal ng isang magulang. May pagkasabik na tiningnan ni Alas sina Romano at Jonas. Tatay, kuya, Naluha si Romano sa sinabi ni Alas. Niyakap siya nito ng ubod ng higpit. tatay, umuwi na po tayo. Gusto ko na pong magpahinga. Oo, anak. Uuwi na tayo. Hanggang sa naalala ni Alas si Inang. Sinabi nito kina Romano ang tungkol sa matandang babae. Upang matapos na ang paghihirap ni Inang, nagdesisyon si Romano na sunugin ang bahay ni na Emil at Lupe, kung saan naroroon si Inang. Matapos ang matinding labanan sa gitna ng gubat, nagpasya sina Romano, Jonas at Alas na bumalik sa kanilang tahanan. Dumaan sila sa mga makikitid na daan at tahimik na kagubatan. Habang si Alas ay patuloy na iniisip ang mga nangyari. Hindi na niya maitatanggi ang katotohanan. Sina Romano at Jonas ang kanyang tunay na pamilya. Nang makarating sila sa kanilang bahay, ay umupo sila sa mahabang upuan na gawa sa kawayan na nasa sala. Hindi pa rin ako makapaniwala na buhay ka pa pala, Alas. Nang kunin ka sa amin ni na Emil at Lupe, ang buong akala ko pinatay ka na nila. Talagang gusto ng Diyos mabuhay ako dahil nakatakda na mabuo tayo ulit. Pero si nanay at si ate, kailan ko po sila makikita? Huwag ka mag-alala, anak. Pupunta tayo sa kanila sa probinsya. Sigurado ako na magugulat ang mga yun. Pero salamat pala kanina kasi iniligtas mo ako kay Emil. Ang buong akala ko hahayaan mo na lang napatayin niya ako . Naramdaman ko po kasi na kayo talaga ang ama ko. Bigla po ako nagkaroon ng tapang at lakas na loob nang nakita ko na nasasaktan kayo. Las, pasensya ka na pala kung hindi naging maganda ang pakikitungo ko sa iyo, ha. Nag-aalala lang kasi ako sa kaligtasan namin . Ayoko kasi talagang nagpapatuloy kami rito sa bahay ng hindi namin kilala . Ayos lang kuya, naintindihan ko. Salamat din pala sa iyo tatay. Kasi kahit hindi niyo po alam na anak niyo ako, itinuring niyo ako na tunay niyong anak. Hindi na ako nagtataka kung hindi yun naiparamdam ni na Emil sa'yo.
Pero huwag ka mag-alala dahil simula sa gabing ito, pupunuin namin ng pagmamahal ang puso mo. Dahil kasama mo na kami na totoo mong pamilya. Maya-maya ay nagdesisyon na silang magpahinga. Nag-request si Romano na makakatabi silang matulog sa kwarto nito. Pinagitnaan ni na Jonas at Romano si Alas. Walang pagsidla ng kasiyahan sa puso ni Alas dahil alam niya na simula sa gabing yun ay tuluyan ng magbabago ang kanyang buhay. Makalipas ang ilang araw ay nagtungo na sina Alas sa probinsya kung saan nakatira ang kanyang nanay at ang kapatid niyang babae. Naiwan si Jonas sa bahay nila upang magbantay. Labis ang kasiyahan ng nanay at ate ni Alas nang ipaalam ni Romano sa mga yon kung sino siya. Kahit ang mga yon ay inisip na patay na si Alas. Matapos ang isang linggo, ay sinabi ni Romano kay Alas na babalik na ito sa bahay nila. Hindi ito maaaring mawala roon ng matagal dahil hindi lamang sina Emil at Lupe ang banta sa kanilang bayan. Marami pang ibang aswang ang sumasalakay doon. Alas, anak, dito ka muna ha. Dadalawin ka na lang namin dito ng Kuya Jonas mo. Tatay, nakapag-desisyon na po ako. Sasama po ako pabalik sa inyo. Bilang isang mahusay na manunugis. Kagaya niyo ni Kuya Jonas. Gusto kong lumaban sa mga aswang hanggang sa maubos sila. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, anak? Sigurado po ako, tatay. Noon, sinanay ako ni Emil para maging malakas at mabangis na aswang. Nais kong palitan ang alaala kong yun ng alaala ng pagsasanay ko para kalabanin ang kadiliman. Kung yan ang gusto mo, susuportahan kita. Hindi na rin ako nagulat kasi nasa dugo mo naman talaga ang isang manunugis ng aswang eh. Labis na nagulat si Jonas nang makita nito si Alas na kasamang umuwi ni Romano. Natuwa ito nang nalaman na magsasanay siya upang maging manunugis. Makalipas ang ilang araw, kinausap ni Romano si Alas. Anak, panahon na para simulan mo ang iyong pagsasanay. Dito sa kahon na ito, makikita mo ang lahat ng kailangan mo. At si Kuya Jonas mo ang tutulong sa pag-aaral mo. Salamat, tatay. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko upang maging karapat-dapat ako sa pamilya natin. Wala kang dapat patunayan, anak. Pero kung yun ang landas na nais mong tahakin, nandito kami ng kuya mo para tulungan ka. Tama si Tatay Alas. Kaya mo yan. Tutulungan ka namin. Sa araw na yon ay nagsimula ang mahigpit na pagsasanay ni Alas. Araw-araw kasama niya si Jonah sa pag-iinsayo ng paggamit ng iba't ibang uri ng armas. Mula sa itak hanggang sa buntot pagi. Tinuruan siya ni Romano ng mga sinaunang taktika sa pakikipaglaban at mga lihim ng kanilang angkan sa pagsugpo ng mga aswang. Hindi nagtagal, naging biyasa si Alas sa paggamit ng mga sandata at sa pakikipaglaban. Isang araw, habang nagsasanay si Alas sa likod ng kanilang bahay, nilapitan siya ni Romano. Anak, handa ka na ba sa iyong unang misyon bilang manunugis ng aswang? Ano pong ibig niyong sabihin? May nangangailangan ng tulong natin eh. Sa kabilang bayan. Gabi-gabi, sinasalakay sila ng isang aswang eh. Isasama ka namin ni Kuya Jonas mo. Kung kaya mo na at handa ka na. Oo, tay. Sasama ako sa inyo ni Kuya. Gusto kong magamit na ang mga natutunan ko sa inyong dalawa. Nagpatuloy ang kanilang pagsasanay hanggang sa dumating ang gabi. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naglalakad si Alas sa tabi ng kanyang ama at kapatid. Hawak ang kanyang itak. Patungo na siya sa bayan kung saan sinasabi na may aswang na nanggugulo gabi-gabi. Alas, nararamdaman kong handa ka na. Simula ngayon, ikaw ay isa ng tunay na manunugis ng aswang. Maraming salamat po sa iyo, tatay, at kay Kuya. Kayo ang dahilan kung bakit ako natutong lumaban para sa kabutihan. Huminga ng malalim si Alas. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad ng pagiging isang manunugis. Ngunit habang kasama niya ang kanyang pamilya,
Alam niyang kaya niyang harapin ang anumang pagsubok at laban na kanilang haharapin. Sa sandaling yon, nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ni Alas. Isang batang lumaki sa kasinungalingan, ngayon ay naging isang tunay na tagapagtanggol ng kanyang pamilya at ng kanilang komunidad. Sa bawat takbang na kanyang gagawin, alam niyang hindi siya nag-iisa. Ang pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya ang magiging gabay niya sa bawat laban at pagsubok. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, handa na si Alas na harapin ang mga aswang at ipagtanggol ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa wakas, natagpuan niya na ang kanyang lugar sa mundo. Bilang isang manunugis ng aswang at tagapagtanggol ng lahat ng tao. Wakas.